welcome back ulit sa ating YouTube channel. Muli tayo sa ating pag-vlog ng kitchen equipment. So far, we have ice machine manito ngayon. Nandito tayo sa isang client dito sa ibabaw ng kabundukan. Ano yata ito, yung sisyahan. Sisyahan ito guys, saka dito yata sila nagsusugal, hindi ko alam. Basta sisyahan ito, marami silang pansisya dito. Yung isa nating customer yan guys. So may problema yung ice machine nila, hindi nagre-refill ng tubig kasi may problema yata sa water level probe. So yun, i-rectify natin kung ano yung problema guys, at standby muna tayo para subaybay natin kung ano yung dapat gawin para ma-rectify yung problema. Ito guys yung yung machine na i-start ko na. Ayan o. Yan yung guys o. Making ice. Tinanggal ko yung water level probe niya kasi hindi siya hindi siya nagbibigay lagi siya ng signal na full kahit wala pang tubig. So either na ito lang problema niya or linis. Ito lang yung guys. Ilaw na full kasi lagi yung ilaw na yun, full yan, ibig sabihin water full. Ito water cutting. Pag binuksan ko to mamamatay yun, mamamatay siya guys. So i-try natin, try ko lang kung ano yung magiging resulta nitong inspection natin. Saka marumi, palagay ko linis to, saka maraming ginawa yung customer dito na modification. Kagaya nitong fan cycle, nakarikta to. So taglamig ngayon, ito nakarikta yung fan cycle. Ito yung fan cycle, nakadisconnect. Ang purpose kasi guys itong fan cycle, pagka malamig yung weather or yung location ng machine, mamamatay yung fan motor pagka nag-harvest para ma-maintain niya yung hot gas sa evaporator. So naka-jumper siya kasi siguro sira yung fan cycle, yung fan switch, tapos yung fan motor minodified na, hindi na binili lang sa labas to, local market. Although gumagana siya pero siguro yung RPM hindi parehas, medyo mahina yung fan. Malinis naman, malinisan dyan sa likod, yung compressor nga malinis. Siguro itinry nilang linisin kasi hindi nga nag-yellow. Tapos yung compressor niya, original pa rin to na original niyang compressor. Siguro to yung mga 7 to 8 years na ganun ako rin guys yung nag-install nito dati, pero ang tagal na, ngayon ko lang ulit nabalikan siya. Ngayon lang sila ulit tumawag Although tumawag sila siguro sa labas sa ibang customer ko kasi may kamahalan kasi ng konti yung service namin, pag-service namin, kaya ganun. So ito muna yung guys at ating check kung ano yung mga problema niya, previous problem. Punta tayo ng service, tapos punta tayo ng event log. Tignan natin event log kung ano yung mga naka-record na problema niya previously. I-view natin, view long freeze daw 1018, hindi natin alam kung kailan pa. Ito lang mga power loss, high condenser tank, HPC fault, pero September pa last record niya. Siguro matagal na naka-stock to, hindi gumagana. Ito yung previous niya, yung power loss, I think ITP fault, water fault, P2 fault. So marami siyang mga problema. So yan, itatry natin kung bakit tumabas yung mga error na yan. Ito yung obserbahan natin muna. Tayo ay babalik maya maya.
Okay guys, standby lang muna tayo guys para malaman natin kung ano yung problema. Medyo may kalumaan na to. Yan o, bugbog kasi. Kasi kailangan nila ng yelo. May yelo sila rito, yung binili sa labas. Ayan o. Ito yung guys, sisyahan nito. Ito yung kanilang ng mga sisya. Yan. Yan. Ito ba yung guys, yung dump valve nya, naka-disconnect. Ba't naka-disconnect yan? Disconnect nila kaya masyadong nagturumi yung ice machine kasi hindi nagtatapo ng malamig, maraming tubig. Yung existing water niya hindi niya tinatapon kaya mabilis siyang magtubig. Old model pa to guys. Yan, kasi nauna pa, capacitor pa yung gamit niya, hindi pa PPCR. So running yan, starting, relay. Yung model natin. Guys, yung problema na nakita kong isa, yung fan motor nga niya hindi namamatay, no? Kasi nakadirekta yan, kasi nakabigyan sa fan cycle. Parang pressure switch yan na pag bumaba yung pressure, magkakatong parang walang pressure switch. Pero may certain siya setting na 200 PSI 200 PSI na pressure para siya mag-cut. So yun ang isang reason siguro. I-try pa natin ulit na isa pa. Tapos kung medyo marumi siya, tingnan yung kulay orange yan, yung tubig dito marumi. Although wala silang filter, wala silang filter kasi hindi naman sa inumin ito ginagamit sa panglagay dito sa dito sa sisya. So kasi yan, pag ginamit to guys, nilalagyan nila ng yelo to, itong area na to, may tubig yan tapos yelo. So yung ice machine natin, yung ice natin doon ginagamit, kaya siguro hindi nila nilalagyan ng filter. Na although recommended natin nilagyan siya ng filter, kaso ayaw nila, panititipid. Ito kaya kailangan ito linisin, general cleaning. Tapos palitan natin yung sensor doon. Ito na sira na tong sensor na to. Yung sa water level probe. Na kahit wala siyang tubig, nag-display siya ng may tubig. So it means basag siya sa loob, nag-crack, pinasok ng moisture. Yun lang. Pwede naman sa gawin yun na linisin, patuyuin, pero it will take a day to get dry inside the sensor. So it's better to replace new one. So yun ang mga senaryo na nakita ko so far ngayon. Tapos naka safe mode tayo ngayon, kasi gamit yung delay yung pag-harvest niya, kaya nag-display siya ng safe mode. Itong safe mode na to guys, 3 times yan na gagana siya ng gagana hanggang i-shutdown niya. Safe mode pa rin next time, 3rd time, 4th time, hanggang sa i-shutdown niya yung unit for their own reason, for the safety of the parts like compressor, something like that. So subukan natin guys kung anong mga mangyayari pa dito. Second harvest, obserbahan natin. Okay. Yan, lalagyan nila ng yellow pa. Yan. Sila ng yellow dyan. They will put here with water. Yan, it's with ice. So that's why the ice is very important for them. Okay. So ito guys, may problema yung yung water level probe doon. Pag ikinunik ko siya rito sa board, kahit wala siyang tubig, nadidetect niya na may tubig siya. So yun nga,
sira yung ano yung water leak. So ano natin yun, orderan. Yung fan motor sabi niya palitan, kaso sabi ko huwag nang palitan yun kasi okay naman. Saka na lang pag nasira yung fan motor, balik sa original. Gusto niya kasi guys ibalik sa original. Kaya kung ibalik natin sa original yan, nawawala na yung mga bracket, yung mga original yung bracket, saka ito yung mga cover yung sa gilid. Hindi na kinabit yung cover niya, kaya mahirap na ibalik sa ano to, malaki yung gastos niya. Wala na, ito natin modify na lang, hindi sa labas yung pangko sila gano'n. Tapos ito pinakbak nila siguro ito para maikabit, pero malinis siya, malinis din. So yun lang guys, at ano natin gagawin natin na report maya maya. Antay lang natin makatatlong harvest siya para ma-confirm natin yung problema talaga. Kasi pag nasira itong board na to, ang nangyayari yun, gusto sila ng almost 4,000. Tapos itong fan cycle kailangan palitan niya. Fan cycle niya, pinalitan niya, siguro mga 500 to 600 yung fan cycle na yan. So malaki yung gastos nila, pati yung mga sensor dito guys. So gumagana pa naman, alam muna natin gumana para at least makatipid sila ng konti sa gastos. Guys, nag-initiate na siya ng harvest pero naka-safe mode pa rin. So itatry natin kung mawawala yung ano niya, safe mode sa second harvest. Yan, naka-on lahat yung ano niya, yung dump valve, water pump, hot gas, compressor. Itong isa, itong walang ilaw, ano yan, water yan guys. So naka-disconnect yung dump valve niya, kaya hindi siya nagtatapo ng existing water, kaya ganun. Try natin. Titipid siguro sa tubig, isa pa ring reason yun kaya dinisconnect yung ano, yung dump valve para hindi na magtapon ng tubig every harvest mode or harvest cycle. Try natin guys kung magbabagsak siya. Kaya na. Okay. Again. Try natin na ayan, tanggalin natin ang water level. Ayan o, kaya mabilis maubos yung yelo kasi ayan, babagsak lang, kinuha na naman ni Sadik. Isma kinta? Isma? Nan? Aywa. Muhammad Pasrunya. Okay, this is Muhammad Pasrunya. Ayan, it's from Bangladesh, ha? Okay. So guys, ayun, ganun nga, magamit yung, ayun, bumalik na siya sa operation mode na making ice. So, ayan, i-disconnect na natin, ikabit na natin ulit kasi puno siya ng yelo. Oh my God. What happened? Why is this thing again? Compressor, yung pump, waterfall. Ayan, waterfall siya. Try natin kung gagana yung pump. Ayan. So yun nga guys, at eventually ano siya, may mga problema na tawag dito. Kagaya niyan, bigla siya nag-harvest. Hindi natin ano, whether na yung ito kasi mahal to eh, kaya iniiwasan natin umorder itong parts na to. Kaya kaawa naman yung customer pagka hindi natin sure na sira ito.
Yan, naka-harvest siya. Pero wala siyang indication ng harvest doon. So, i-try natin. Mamaya kung anong mangyayari. Ito na yung guys, third harvest na to, naka-freezing cycle tayo. Ang oras na natin, ano na, 13:27, ibig sabihin natin, ano na tayo, 1:27 ng hapon. Yan. Ito yung, ito guys, yung ano, yung ating ice thickness sensor. Or ito yung tinatawag natin speaker kasi yan guys sinesense niya yung yung sounds ng flow ng water. Kaya yan, yan yung bagong ice sensor matagal nang inilabas. Pero ang term pala nila ITP, it means ice thickness probe. Yung pa rin. At ito ating final final observation. Yan lang talaga yung waterproof at saka linis ang gawin natin dito. Linis ng evaporator at saka ito. Gamitan natin ng chemical ice machine cleaner para mapabilis, tapos orderan natin ng pan cycle. Ito pan cycle na yan. Sira yan hindi nakakabit ito kasi itong violate. Ano to guys, high pressure switch. Konektado sa fan motor yan. Hindi wala sa fan motor, sa contactor. Pag nag-cut off siya, patay lahat kung shut down yung contact pressure fan motor. Tapos mag-display siya ng HPCO dun sa monitor niya. So far guys, okay naman. Yun lang ang ating makita. Tatlong parts. Dump valve, pan cycle switch, at saka water level probe. Yan nag-harvest na naman siya. Yan, nag-initiate na naman guys ng harvest cycle. Ito yung ating setting na ng iba pa ice thickness probe 77667 and 7361 Hz. So yun lang, final na ito at tayo ay maniningil na inspection charge 402 and 50 halala. Yung guys, yung aming inspection charge sa kada unit, per unit yun, kasama na yung VAT sa 402 real and 50 halala. Basta kahit gaano katagal mo chicken yun or basta 402 lang yung yung charge. Inspection lang yun. Ngayon i-quotation niya, ang pagka-quotation i-deduct yung inspection charge doon sa labor charge naman para mapababa ng konti yung charge. So guys, ito at dito na natin ipapasa yung ating inspection sa 3-time harvest. So ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago yung ating setting ng pan cycle, waterproof here. Ganun pa rin, naka-over water LP, WLP. Indicate naka-on pa rin siya. So ibig sabihin niya wala. Talagang sira yung yung ating ice thickness, yung ating water level probe.
safe mode na naman kasi nga hindi na close yung water level probe. So yun muna guys, at tapos na yung ating inspection sa ice machine na to. Ang model niya pala ID 05028-261. So Indigo pa rin siya, pero ito yung unang version ng Indigo. So yun muna guys, at standby muna tayo kung ipapagawa ito o hindi.